Bayan ng President Quirino, kinilala ng kagawaran ng kalusugan. Mga boksingerong mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, kinilala ni Governor Manguda Dato. Language training sa Region 12, tututukan ng TESDA at PLGU ng Sultan Kudarat. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 21, taong 2023. Bayan ng President Quirino, kinilala ng kagawaran ng kalusugan. Narito ang ulat. Nagpapasalamat ngayon ang pamahalaang bayan ng President Quirino sa mga mamamayan nito dahil sa pagkilala nito sa iginawad sa kanila ng kagawaran ng kalusugan sa mainam na pagpapatupad ng Race to End TB program. Kalakip ng tagumpay na ito ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga magagaling at masisipag na kawani ng ating Rural Health Unit na pinamumunuan ng tambalan ni Ginoong Floro Dagaang, OIC MHO at Dr. Gary K. Camarillo, Municipal Physician, DTTV at kay Vice Mayor Maris Aradanas sa pagtanggap ng parangal. Ang parangal pong ito ay makamit dahil na rin sa maigting at masigasig na pagtutulungan ng mga kawani at mamamayan ng President Quirino at sa gabay at walang sawang suporta mula sa mga pinuno ng lalawigan ng Sultan Kudarat na si Governor Dato Pax Ali Sangki Manguda Dato, Congressman Bayrihan Sakaluran at Vice Governor Raden Sakaluran. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mga boksingerong mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, kinilala ni Governor Manguda Dato. Narito ang ulat. Nag-umapaw ang karangalan para sa lalawigan ng Sultan Kudarat matapos parangalan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Dato Pax Ali Sangki Manguda Dato ang mga kampyon mula sa lalawigan sa pagtatapos ng ika-38 Kadayawan Festival sa lungsod ng Davao. Tumanggap ng mataas na pagkilala sina Bobby B. Balansag Jr. na nagwagi sa 43 kg division at Rogie Abril sa 61 kg division sa Davao Boxing Knockout Challenge. Kasabay nito, tampok rin sina Remark Brillo, Nelson Alimbo, Rogie Mendoza Nicor at Christian Timlas bilang mga kalahok sa kanilang mga respetadong weight divisions. Sa ilalim ng patnubay ni Coach Florante Malayon, isa sa mga layunin ng grupo ang maipresenta at mauwi ng kampyonato ang lalawigan sa larangan ng boxing sa mga darating pang mga palakasan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, language training sa Region 12, tututukan ng TESDA at PLGU ng Sultan Kudarat. May ulat ang ating kaibigang Pericles Apicus Tinyani. Magbubukas ng mga kasanayan sa iba't ibang wika ang Technological Education and Skills Development Authority 12 kasama ang National Language Skills Center na pinamumunuan ng TESDA sa lalawigan ng Sultan Kudarat at iba pang mga lalawigan sa rehiyon. Mismo si TESDA Director General Secretary Suharto T. Magunda Dato ang nagbigay ng kautusan na palakasin ang mga pagsasanay sa iba't ibang wika upang ihanda ang mga Pilipino na magtratrabaho sa ibang bansa. Sa pagpupulong na ginanap sa Sultan Kudarat Capital kasama ang Konseho
at mga department heads at ang pamunuan ng National Language Skills Center kasama ang kailang Chief TESDA Specialist na si Mitzi J. Samson Idiano ay napag-usapan ang mga programa na pwedeng ibigay sa lalawigan. Maliban sa skills training, ay kailangan din na maging eksperto ang mga magtatrabaho sa ibang bansa sa wikang ginagamit ng bansang kanilang pupuntahan. Ayon pa kay TESDA 12 Regional Director Rafael Y. Abrugar II na Arabic ang target na tanggapan na unang bubuksan sa lugar dahil na rin sa daming na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na halos ay mga domestic workers na ang iba ay mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Pakay din ng pagpupulong ang pagbubukas ng training center na pwedeng pamunuan ng Sultan Kudarat Provincial Government. Dagdag pa ni Director Abrugar II na kailangan ihanda ang lalawigan sa mga darating na programa at oportunidad na hatid ng lumalagong negosyo at investment. Ang National Language Skills Center ay kinikilala sa international na aspeto na nagsasanay sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa at upang makakuha ng trabaho at maging eksperto na wika na kanilang bansang papasukan. Sinigurado din ng TESDA 12 na maging kaagapay ang lalawigan ng Sultan Kudarat ang mga programa ng TESDA sa pagsasanay ng kanilang mga mamamayan upang maging handa ito sa mga trabaho mapalokal man o abroad. Sa ngayon, inihanda ng TESDA 12 ang mga rekisitos para sa programa na bubuksan sa lalawigan. Ako ang inyong kaibigan Perikel Sabico Ostiniani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.